Inilibing na ang labi ng minsay tinaguriang world's largest crocodile in captivity na si Lolong. At para hindi raw makalimutan si Lolong, bubuo ng replika ng buhaya sa itatayong museum para sa kanya. May report si Emil Sumangil. Tila isang national treasure kung ituring ang buhayang si Lolong dahil sa pambihira nitong laki. At para sa mga taga-Agusan, napamahal na raw sa kanila ang buhaya. Ang mismong caretaker nga ni Lolong, hindi na napigilan ang kanyang emosyon at napayaka pa sa labi ng buhaya. Sa isang hukay na may ilalim na 1 metro, inilibing ang labi ni Lolong. Matapos isilid sa fishnet ang labi ng buhaya, maingat itong binuhat ng 7 tao sa kaunti-unting tinabunan ng lupa. Mas mapapabilis daw kasi ang decomposition process nito kung ibabaon sa lupa. Kapag naagnas na, saka naman nila huhukayin ang mga buto ng buhaya. Siguro, diferensya sa maliit kasi yung maliliit, mas mahirap. Ito, malaki, yung kaso lang, mabigat siya. Mahirap kasi lalagyan pa na ng steel sa loob eh. Dumating na rin ang gagawa ng replika ni Lolong na 5 taon nang gumagawa ng replika ng mga hayop. Resin ang napiling gamitin sa paggawa ng replika. Espesyal na pintura rin ang ilalagay para magmukha itong buhay. Sabi ng lokal na pamahalaan, may higit 2 million pesos pang pondo sa bangko na nakalaan para kay Lolong. Gagamitin daw nila ito sa pagpaparami ng lahi ni Lolong. Sa nakalipas na taon, hindi lang si Lolong ang higanteng buhayang nahuli sa Pilipinas. Nariyan si Pangil ng Davao Crocodile Park na may habang 18 feet. Pambato naman ng Palawan, sina Makmak na may habang 17 feet at ang tambalang Valentino at Valentina na higit sa 10 talampakan ng haba. May ibang ka-date si Valentina sa ngayon dahil po nasa breeding pen siya. And si Valentino, busy naman po siya sa pag-i-entertain ng ating mga bisita. Ang buhayang si Indanan na nasa Protected Areas and Wildlife Bureau sa Quezon City, hindi pa rin kumakain 3 buwan matapos mahuli sa Sulu. Gumaling na yung mga sugat niya, pero hindi pa rin namin siya masasabing healthy kasi hindi pa siya kumakain. So, worried pa rin kami sa condition niya. Ino-offeran siya ng iba't ibang food pero so far hindi pa siya nag-feed. Ang isang environmental group isinusulong ngayon ang tamang pangalaga sa mga buhaya. Sakaling may mahuli uling malaking buhaya, mainam daw na magkaroon ng kulungang aabot sa kalahating ektarya ang laki at maraming tubig katulad ng natural habitat ng mga ito. The least that we can do is gayahin kung ano mukha nung habitat niya. So, hindi na po pwede yung maliit lang na parang swimming pool. Baka kailangan kasing laki ng kalahating ektarya na mukhang swamp ang paglalagyan natin. This will increase the chances na kahit na hindi na sila out in the wild where WWF feels they belong, they will at least be allowed a small sense of the past lives that they were living. Pero pinakamainam pa rin daw ay hayaan ang mga buhaya sa kanilang natural habitat o kung saan sila nakatira. Emil Sumangil, GMA News.